Hello guys, welcome sa aking channel. Bilisan ko lang tong video na to kasi yung cellphone ko ay wala nang laman. So, ang isi-share ko sa inyo guys, sa mga OFW, alam nyo yun, maraming nag-aaway alam nyo yun, dahil sa tiwala. Ganon. Dito sa Hong Kong, marami akong, alam nyo yun, madami-dami din akong nakikilala nag-aaway-aaway dahil alam niyo yun sa tiwala at saka alam niyo yun, nai-involve yung pera. Ngayon, isi-share ko sa inyo. Which is, hindi naman yata to, karangalan. Alam, minsan, ma-stress ka din. Alam niyo yun. Mayroon kasi akong mga nakikilala, nagiging kaibigan na alam niyo yun, hindi ko sinasadya na alam niyo yun, magtitiwala talaga kasi alam niyo yung ang pagtitiwala talaga, grabe talaga yan. Napakahirap magtiwala sa tao. Kasi in terms of, alam niyo yun, yung money, ganon. So, ang nangyari kasi sa akin yan nung unang panahon, alam niyo yun, mayroon kasi akong kaibigan sa Canada noon na lahat ng gamit niya, kasi papunta siyang Canada, nasa akin. Ayun. So, yung visa niya, nasa akin yung visa niya mismo passport niya nasa akin. Dinikita na ng visa ng Canada yun. So, nasa akin yung niya. Pinakip niya sa akin before siya mag-flight. Mga 2 weeks yata sa akin. Ganun yung mga lahat ng documents niya. Tapos, alam niyo yun, ako na yung nagkakalkal ng mga personal belongings siya kasi minsan yung agency niya doon, yung agent niya tumatawag na kailangan i-email. So, nangyari yun sa akin. Tapos, pangalawa, kay Cordapia Unvlog, ayun, yung ATM niya ay nasa akin. Yung sweldo niya dati sa sa YouTube, ganun. Kaso, umuwi na siya, na na kasi, nag-email na kailangan kasi dito na nag-registered kasi yung yung phone number. So, hindi na pwede, binablock na ng bangko yung account niya. So, yun, pero na-withdrawan ko pa yun dito. Tapos, pinadala ko sa kanya yung sweldo niya. So, ikatatlo, ito yung, alam niyo yung first subscriber ko dito sa YouTube. Tapos, naghabilin din siya sa akin ng almost worth of 60,000 pesos kasi namundok siya. Alam niyo, mahirap talaga sa totoo lang. Napakahirap magtiwala sa kaibigan, lalong-lalo na sa pera talaga. Diyos ko, lalong-lalo na OFW kasi kung sabi ni Saya, matintal mangyug ka, oy, mahurot lagi na imong kwarta. Diba? Pero kung ako lang talaga, kung ako yung nasa sitwasyon niya, ay hindi ko, bakit ba ihabilin ko na lang sa room ko kaysa ibigay ko doon sa kanya. O diba? Pero may tiwala talaga siya sa akin. Tapos ngayon na naman, andito na naman, umuwi kasi siya sa Pilipinas. So, ngayon yung araw ng pagbalik niya, makikita niya tong vlog ko na wala akong tiwala sa kanya. Tapos ito guys, ako yung nagbayad ng bill niya. Mayroon kasi siyang bill dito sa Hong Kong. Ganon. Binayad ko na. Almost 30,000 yon. So, binayad ko na sa 7-Eleven. So, ito. Yeah, ano ba to? 4,000 plus Hong Kong dollars. Tapos, mayroon pa siyang, ito'y cash. Ayun, mayroon siyang cash na hinabilin talaga sa akin. Tapos, para pagbalik niya, mayroon siyang madukot, ganon. Kasi, maghahanap na siya ng amo. Ganon. Ang amo niya kasi ay, nag-for good sa Australia. So, babalik siya dito today, maghahanap na siya. So, hindi pa yan. Ito, mayroon siyang mga alahas na hinabilin din sa akin. So, ayan. So, ito, mga worth of siguro 10,000 pesos. Kasi naano ko to sinangla niya. Ito hindi ko alam magkano. Sinangla din niya to. Aritis, ganun. Arios. So, ito din.
mga, basta halos ganun, mga 10,000 din ito. Nakikita ko kasi ito na kinuha niya doon sa sanglaan. Tapos, hinabili niya sa akin. So, ganun katindi. Diba? So, mayroon pa. Mali ito eh. So, ayan. Ayan yung kanyang alahas. So, halata na hindi akin. Bakit? So, ayan oh. At saka super ano lang yata to. Baka 500 Hong Kong dollars pag pag sinasangla. Ganun. Yung iba mabigat-bigat eh. So, hindi talaga siya halata na akin kasi ang mga singsing ko guys, mabibigat. Hindi ko naman sinabi sa super bigat, pero malaki siya kasi. Malaki kasi akong tao. Minsan nakakainis din yung super laki kang tao. So, dapat, din yung mga gamit mo. Alam nyo, parang durable kasi. Tingnan nyo yung isa, yung parang hangin. Hindi ka kasi sa akin. So, gano'n, halatang hindi akin. So, ganun lang. Hindi ko alam kung kayo, masyado kayong magtitiwala sa mga kaibigan nyo. Basta ako, hindi. Pero sa akin naman, bahala kayo. Ba't kayo nagtitiwala sa akin? Problema nyo na yun. Basta ito, ibalik ko to sa kanya bukas. Kukunin niya siguro. Di ko alam kung kukunin na niya sa akin kasi mag-boarding siya. Alam niya naman sa boarding house. Pwede naman niya kukunin kung isangla niya ito pa isa-isa. Kaya dyan lang naman. Naka 2 months nga to sa akin eh. 2 months na. Kasi babalik na siya. So yun lang. Kayo ba magtitiwala ba kayo sa mga kaibigan? Ako hindi. Bahala kayo. Bye-bye! Galit eh.